This is what they call the defrosting season here in Greenland, and every month billions of tons of ice are melting away. But each time just 1 ton breaks off. The sea levels rise and the entire planet is affected. Sa unang tingin parang imposibleng tirahan ng tao ang Greenland. Halos puro yelo lang kasi ang makikita rito. Napakalawak, napakatahimik at napakalamig. Pero sa ilalim ng makapal na yelong iyon, may nakatagong mundo na ngayon lang unti-unting nauunawaan ng mga scientists. At habang mas lumalalim ang pag-aaral nila sa Greenland, mas maraming misteryo ang lumalabas. May mga sinaunang bundok silang nakita na natabunan ng yelo. May mga lambak at kanyon din na mas malalaki pa kaysa sa inaakala noon. At may mga bahagi din ng lupa na milyon-milyong taon nang hindi nasisikatan ng araw. Sa mga hindi nakakaalam, ang Greenland ang pinakamalaking isla sa mundo. Ayon sa National Geographic at NASA, halos 80% ng buong isla ay natatakpan ng napakakapal na ice sheet. Sa ibang lugar, umaabot pa raw ito ng halos 3 kilometro ang kapal. Kung tutuusin, para mo nang tinabunan ng napakalaking bundok ng yelo ang isang buong bansa. Dahil dito, kakaunti lang dito ang pwedeng tirahan ng tao. Karamihan sa mga tao sa Greenland ay nakatira lang sa gilid ng isla, malapit sa dagat, kung saan mas kaunti ang yelo at mas posible ang pangingisda at paglalakbay. Sa gitna ng Greenland halos walang permanenteng syudad, puro yelo lang na parang walang katapusan. At ang mas kakaiba pa rito, wala ring mga normal na highway na nagdudugtong sa mga bayan. Kadalasan, eroplano, helicopter o bangka lang ang paraan para makarating sa ibang lugar. Kapag tiningnan mo ang Greenland mula sa taas, para talaga itong isang napakalaking puting disyerto. Pero sa totoo lang, hindi ganito ang itsura nito noon. Ayon sa mga pag-aaral ng mga climate scientists at geologists, milyon-milyong taon na ang nakalipas, mas mainit ang klima ng Greenland. May mga kagubatan noon dito, may mga halaman, may mga hayop, at may mga lugar na walang yelo. Pero habang lumalamig ang mundo sa paglipas ng napakahabang panahon, unti-unting nabuo ang napakalaking ice sheet ng Greenland. Bawat taon, nadadagdagan ito ng snow. Ang lumang snow na iipit na sa ilalim. Unti-unti itong tumitigas hanggang maging solidong yelo. At sa loob ng napakahabang panahon, naging mas makapal ang yelo hanggang natabunan nito ang halos buong isla. Pero kahit natabunan ng yelo ang Greenland, hindi ibig sabihin na patay na ang lahat sa ilalim nito. Sa katunayan, doon nagsisimula ang mas nakakagulat na bahagi ng kwento. Dahil gamit ang radar, satellites at espesyal na kagamitan ng NASA at iba pang research teams, unti-unting nasisilip ng mga scientists ang ilalim ng yelo. At ang nakita nila, hindi simpleng patag na lupa. May malalaking bundok, may malalalim na lambak, at may napakahabang kanyon na nakatago sa ilalim ng yelo sa loob ng napakahabang panahon. May ilan pang ang bahagi na parang sinaunang mundo na na-freeze sa oras. At habang mas umiinit ang mundo ngayon dahil sa climate change, mas mabilis ding natutunaw ang ilang bahagi ng yelo ng Greenland. Dahil dito, mas maraming bahagi ng nakatagong lupa ang unti-unting lumalabas. Pero kasabay nito, may malaking problema ring kinakaharap ang buong mundo. Dahil ayon sa NASA at iba pang climate studies, napakalaking dami ng freshwater ang nakaimbak sa Greenland ice sheet. Kapag tuloy-tuloy itong natunaw, pwedeng tumaas ang sea level sa iba't ibang bansa sa mundo. Ibig sabihin, ang nangyayari ngayon sa Greenland ay hindi lang problema ng Arctic. Posibleng makaapekto ito sa milyon-milyong tao sa iba't ibang bahagi ng planeta. At habang mas natutunaw ang yelo, mas maraming lihim ng Greenland ang lumalabas mula sa ilalim ng napakakapal nitong yelo. Mga lihim na libo-libong taon nang itinago ng pinakamalamig na lugar sa Earth. Pero teka muna, putulin ko lang saglit. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at samahan mo na rin ng subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kaya naman, mabalik na nga tayo. Hindi lang yelo ang nakabaon sa Greenland. Nakatago rin dito ang isa sa pinakamahabang records ng klima ng Earth. Sa loob ng maraming dekada, nagbubutas ang mga scientist ng napakalalim sa ice sheet ng Greenland para kumuha ng tinatawag na ice cores. Para lang itong mahabang tubo ng sinaunang yelo na hinukay mula sa ilalim ng glacier. At bawat layer nito parang pahina ng lumang diary ng mundo. Bawat patong ng yelo ay dating snow na bumagsak libo-libong taon na ang nakalipas. Habang tumatagal, naiipit ito sa ilalim ng bagong snow hanggang tumigas at maging solidong yelo. Ang mas nakakagulat, may maliliit na bubbles ng hangin na nakulong sa loob nito. At ayon sa NASA at mga climate researchers, ang mga hanging iyon ay parang time capsule. Dahil doon nalalaman ng mga scientist kung ano ang itsura ng atmosphere ng Earth noon, kung gaano kainit ang klima.
kung gaano karami ang greenhouse gases at kung paano nagbago ang mundo sa loob ng napakahabang panahon. Dahil sa mga ice cores na ito, natuklasan ng mga researcher na ilang beses nang nagkaroon ng matinding pagbabago sa klima ng Earth noon pa man. May mga panahon na sobrang lamig at mayroon ding panahon na mas mainit kumpara ngayon. Ibig sabihin, matagal nang dumadaan sa pagbabago ang klima ng planeta. Pero ayon sa maraming modern climate studies, mas mabilis ngayon ang pag-init ng mundo kumpara sa maraming natural climate shifts noon. At habang mas pinag-aaralan ng ilalim ng Greenland, may isa pang mas nakakagulat na nadiskubre. Hindi lang sinaunang yelo ang nasa ilalim nito. May mga lugar na may nakatagong lupa, halaman, at organic material na sobrang tanda na. May mga scientist na nakakita rin ng bangkay ng mga dahon, sanga, at frozen na lupa sa ilalim ng makapal na yelo. Ibig sabihin, may panahon noon na hindi talaga puro yelo ang Greenland. May bahagi itong may halaman at posibleng parang tundra ecosystem. Parang malamig na damuhan na may mga simpleng halaman at maliit na buhay. At ang mas nakakagulat, ang ilan sa mga ebidensyang ito ay nakuha pa mula sa lumang ice drilling projects ng US decades ago. Dahil dito, mas naniwala ang maraming scientist na minsan nang lumiit ng husto ang ice sheet ng Greenland noong sinaunang panahon at posibleng nangyari ito nung mas mainit ang klima ng Earth. Pero hindi lang kasaysayan ng klima ang nakatago rito. Pati mismong itsura ng Greenland sa ilalim ng yelo, sobrang kakaiba rin. Dahil ayon sa radar mapping ng NASA at iba pang research teams, hindi pala simpleng patag na lupa ang nasa ilalim ng Greenland. May mga bundok, may mga lambak, at may napakalaking canyon na nakatago sa ilalim ng yelo sa hilagang bahagi ng isla. Ayon sa mga pag-aaral, ang canyon na ito ay daan-daang kilometro ang haba at sobrang lalim. May mga scientist na ikinumpara pa ito sa laki ng Grand Canyon sa Amerika. Pero ang kaibahan, hindi ito nakikita ng tao dahil nakabaon ito sa ilalim ng napakakapal na yelo sa loob ng napakahabang panahon. Pinaniniwala ang dati itong dinaanan ng sinaunang ilog bago pa nabuo ang giant ice sheet ng Greenland. Ibig sabihin, bago natabunan ng yelo ang lugar, may dumadaloy na tubig dito noon. At habang mas advanced ang radar technology ngayon, mas malinaw na nakikita ng mga scientists ang totoong hugis ng nakatagong mundo sa ilalim ng Greenland. May ilang bundok pa nga na halos tumusok palabas ng yelo. Ang tawag sa mga batong nakausli sa ibabaw ng ice sheet ay nunatak. Para silang maliliit na isla ng bato sa gitna ng napakalawak na puting yelo. Pero mas nakakagulat ang isang bagay. Dahil ayon sa mga pag-aaral, sobrang bigat ng Greenland ice sheet kaya naitulak nito pababa ang mismong lupa ng isla. Sa ilang bahagi, nasa ibaba na raw ng sea level ang lupa sa gitna ng Greenland dahil sa sobrang bigat ng yelo sa ibabaw nito. At ayon sa ilang scientific models, kung biglang mawala ang lahat ng yelo ngayon, posible raw na mag-iba ng tuluyan ang itsura ng Greenland. Sa halip na isang solidong isla, maaari itong magmukhang grupo ng magkakahiwalay na isla na napapalibutan ng dagat. Ibig sabihin hindi lang pala yelo ang binabago ng Greenland. Kahit ang mismong hugis ng lupa nito naapektuhan ng napakalaking bigat ng ice sheet sa loob ng milyon-milyong taon. At habang mas natutunaw ang ilang bahagi ng yelo ngayon, mas maraming lihim ng sinaunang Greenland ang unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng nagyeyelong mundong ito. Ganun pa man, habang mas lumalalim ang pag-aaral ng mga scientists sa Greenland, mas nagiging malinaw na hindi ito simpleng block lang ng yelo. Sa ilalim nito may mga bakas ng napakalumang disaster, may mga nakatagong lawa, at may mga buhay na organismong nabubuhay kahit halos walang liwanag at sobrang lamig ng paligid. Noong 2018, inanunsyo ng mga researcher ang isang nakakagulat na discovery sa hilagang kanlurang bahagi ng Greenland. Gamit ang radar na kayang sumilip sa ilalim ng makapal na yelo, natuklasan nila ang isang napakalaking crater na nakabaon sa ilalim ng ice sheet. Ayon sa mga pag-aaral, posibleng gawa ito ng meteor na bumagsak sa Earth libo-libong taon na ang nakalipas. Napakalaki ng crater na ito. Umaabot ito ng halos 30 kilometro ang lapad. Dahil natabunan agad ng yelo, sobrang ganda ng preservation nito. Parang tinago ng Greenland ang bakas ng sinaunang banggaan mula sa outer space. Pero hindi lang yun ang nakatago sa ilalim ng yelo. May nadiskubre rin ng mga scientist ng mga subglacial lakes. Ito ay mga lawa na hindi nakikita sa ibabaw dahil nakabaon sila sa ilalim ng napakakapal na yelo. Sa madaling salita, may totoong tubig na nakatago sa ilalim ng frozen na Greenland. Ayon sa mga pag-aaral, nabubuo ang mga lawa na ito dahil sa kombinasyon ng sobrang bigat ng ice sheet at init mula sa ilalim ng lupa. Sa ilang bahagi, natutunaw ang ilalim ng yelo kahit sobrang lamig ng ibabaw. Kaya nagkakaroon ng mga bulsa ng tubig na nakakulong sa ilalim ng glacier.
May ilan sa mga lawang ito na maliit lang, pero may iba na umaabot ng ilang kilometro ang haba. At ang mas nakakagulat, nagbabago pa raw ang mga ito habang gumagalaw ang yelo sa ibabaw nila. Ibig sabihin, buhay at aktibo pa rin ang mga proseso sa ilalim ng Greenland kahit mukhang tahimik at nagyeyelo ito sa ibabaw. Pero mas lalong naging kakaiba ang lahat ng may makita ang mga scientist na ebidensya ng sinaunang buhay sa ilalim ng yelo. Sa Camp Century sa Northwest Greenland, may mga nahanap na frozen na labi ng halaman sa ilalim ng ice core samples. May mga dahon, may mga sanga, at may mga organic material na sobrang tanda na. Ayon sa mga researcher, posibleng higit 1,000,000 taon na ang edad ng ilan dito. At ang ibig sabihin nito, may panahon noon na may halaman at posibleng maliliit na kagubatan sa Greenland. Hindi ito puro puting yelo gaya ng nakikita natin ngayon. May buhay nun dito, may lupa, at may ecosystem na kalaunan ay natabunan ng giant ice sheet. Parang literal na na-freeze sa oras ang isang sinaunang mundo. Pero mas nakakagulat pa rito, hindi lang patay na halaman ang nasa ilalim ng Greenland. May mga buhay pa ring organismong natagpuan dito hanggang ngayon. Ayon sa mga scientific studies, may mga microbes at bakterya na nabubuhay sa ilalim ng yelo kahit halos walang sikat ng araw. Ang iba sa kanila natagpuan sa sobrang lalim ng ice cores. At ayon sa mga researcher, may ilang bakterya na nanatiling buhay kahit libo-libong taon silang nagyelo. Sa normal na tingin, parang imposibleng may mabuhay sa ganitong lugar. Walang init, halos walang pagkain, sobrang taas ng pressure, at permanenteng sub-zero ang temperatura. Pero nakakahanap pa rin ng paraan ang maliliit na organismong ito para mabuhay. Sa halip na gumamit ng sunlight gaya ng mga halaman, kumukuha sila ng energy mula sa chemical reactions sa bato at minerals sa paligid nila. Ang tawag dito ng mga scientist ay chemosynthesis. Ibig sabihin, kahit walang araw, may paraan pa rin para magkaroon ng buhay. At dahil dito, mas naging interesado ang mga scientists sa posibilidad ng buhay sa ibang frozen worlds gaya ng Europa Moon ng Jupiter o ilang bahagi ng Mars noon. Dahil kung may nabubuhay sa ilalim ng napakakapal na yelo ng Greenland, baka posible rin ito sa ibang lugar sa solar system. May isa pang kakaibang bagay na napapansin tuwing summer sa Greenland. Sa ilang bahagi ng yelo, may maiitim na patches na lumalabas sa ibabaw. Hindi ito simpleng dumi lang. Kadalasan gawa ito ng algae, dust at microorganisms na nabubuhay sa tunaw na tubig sa ibabaw ng ice sheet. At dahil madilim ang kulay nila, mas marami silang naa-absorb na init mula sa araw. Dahil dito, mas mabilis nilang napapatunaw ang yelo sa paligid nila. Parang maliliit na buhay na unti-unting binabago ang ibabaw ng Greenland. Kaya habang mas pinag-aaralan ng mundo ang Greenland, mas malinaw na isa itong napakalaking frozen archive ng Earth. Hindi lang ito simpleng masa ng yelo. Isa itong lugar na nagtatago ng sinaunang klima, bakas ng meteor impact, nakatagong lawa, at mga organismong kayang mabuhay sa isa sa pinakamatinding environment sa planeta. Habang mas natutuklasan ng mga scientists ang ilalim ng Greenland, may isang tanong na mas lalong nagpapaisip sa kanila. Posible kayang may mas malalaking ecosystem na nakatago sa ilalim ng yelo? Hindi lang simpleng bakterya, kundi mga lugar na may sarili mismong maliit na mundo. Ang ideyang ito ay hindi basta imagination lang. Dahil sa Antarctica, may mga subglacial lakes na natagpuan sa ilalim ng napakakapal na yelo. At ayon sa mga scientific expeditions, nang mag-drill ang mga researcher sa ilan sa mga lawang ito, may nakita silang microbes at maliliit na organismong matagal nang isolated sa labas ng mundo. May mga lugar pa sa Antarctica na may init mula sa volcanic activity sa ilalim ng lupa. Sa ilang underground caves doon, may tumutubong mosses, fungi, at maliliit na organismo kahit sobrang lamig ng paligid sa ibabaw. Parang may nakatagong buhay sa ilalim ng isang nagyeyelong planeta. Sa Greenland naman, wala pang nadidiskubreng ganitong volcanic cave systems. Pero ayon sa mga pag-aaral, may ilang geothermal hotspots din sa ilalim ng isla. Ibig sabihin may mga bahagi ng Greenland na may natural na init mula sa loob ng Earth. At dahil dito, posibleng may mga lugar sa ilalim ng yelo na may tunaw na tubig at kondisyon na kayang suportahan ang simpleng buhay. Sa ngayon wala pang ebidensya ng malalaking hayop o kakaibang nilalang sa ilalim ng Greenland. Pero ayon sa mga scientist, posible raw na may maliliit na ecosystem na hindi pa nadidiskubre hanggang ngayon. At bawat sample ng putik, yelo o microorganism na nakukuha nila mula sa ilalim ng glacier ay nagbibigay ng bagong impormasyon tungkol sa survival sa matitinding environment. Dahil dito, ginagamit din ng mga scientists ang Greenland bilang parang practice ground para pag-aralan kung posible ang buhay sa ibang frozen worlds sa solar system.
Halimbawa, sa moon na Europa ng Jupiter, pinaniniwala ang may karagatan sa ilalim ng makapal na yelo. At kung may microbes na kayang mabuhay sa ilalim ng Greenland, baka posible rin ito sa ibang mundo. Pero habang pinag-aaralan ng mga scientists ang mga lihim sa ilalim ng yelo, may isa pang mas malaking problema ang lumalala ngayon. Dahil unti-unti nang nagbabago ang Greenland mismo. Sa loob ng maraming dekada, napansin ng mga researcher na mas mabilis nang natutunaw ang ice sheet ng Greenland. At ayon sa NASA at iba pang climate monitoring groups, isa ang Arctic sa pinakamabilis uminit na bahagi ng planeta ngayon. Tuwing summer, mas maraming bahagi ng yelo ang natutunaw kumpara dati. Kahit ang matataas at sobrang lamig na lugar sa gitna ng ice sheet, naabot na rin minsan ng surface melting kapag sobrang init ng panahon. Noong 2012 at 2019, may mga satellite images na nagpakitang may tunaw na tubig kahit sa pinakamataas na bahagi ng Greenland ice sheet. Napaka-unusual nito dahil sobrang lamig ng lugar na yun dati. Mas nakakagulat pa ang nangyari noong 2021. Sa unang pagkakataon sa modern records, umulan sa summit ng Greenland ice sheet, hindi snow, kundi ulan. At para sa maraming scientists, malinaw itong senyales kung gaano kabilis nagbabago ang klima sa Arctic. Sa paligid naman ng Greenland, maraming glacier na direktang nakakonekta sa dagat ang unti-unting numinipis. Mas mabilis silang dumudulas papunta sa karagatan. At dahil dito, mas maraming higanteng iceberg ang humihiwalay at lumulutang sa dagat. Ayon sa mga pag-aaral, bilyon-bilyong tonelada ng yelo ang nawawala sa Greenland taon-taon. At hindi lang Greenland ang apektado rito. Dahil habang natutunaw ang ice sheet, napupunta sa karagatan ang napakaraming freshwater. Isa ito ngayon sa pinakamalalaking dahilan ng pagtaas ng sea level sa buong mundo. Sa unang tingin parang maliit lang ang pagtaas ng tubig dagat kada taon. Pero kapag pinagsama-sama ito sa loob ng maraming dekada, malaki ang epekto nito sa mga coastal cities at mabababang lugar sa iba't ibang bansa. At ayon sa maraming climate projections, posible pang mas lumala ito pagsapit ng dulo ng siglong ito kung magpapatuloy ang mabilis na pag-init ng mundo. Kaya habang unti-unting nabubunyag ang sinaunang mundo sa ilalim ng Greenland, may isa ring malinaw na katotohanan na lumalabas. Hindi permanente ang yelo, gumagalaw ito, natutunaw. At habang nagbabago ang klima ng Earth, dahan-dahan ding lumalabas ang mga lihim na libo-libong taon nitong itinago sa ilalim ng nagyeyelong ibabaw nito. Sa ngayon ang pinakamalaking tanong ng mga scientist ay hindi na kung natutunaw ba ang Greenland, kundi kung hanggang kailan pa ito kayang pigilan. Dahil ayon sa maraming climate studies, may posibilidad na umabot ang mundo sa tinatawag na tipping point. Ito ang punto kung saan tuloy-tuloy nang mawawala ang yelo kahit bawasan pa ng tao ang greenhouse gas emissions. Sa madaling salita, parang domino effect. Kapag umabot sa critical na init ng klima, mas bibilis na nang bibilis ang pagkatunaw ng ice sheet. At ang nakakabahala, napakalaking dami ng yelo ang nakaimbak sa Greenland. Ayon sa NASA at iba pang scientific estimates, kung tuluyang matunaw ang buong Greenland ice sheet, posible nitong pataasin ang sea level ng mundo ng halos 7 metro. Sobrang laki nito. Maraming coastal cities sa iba't ibang bansa ang posibleng bahain o tuluyang mawala sa mapa kapag nangyari iyon. Pero nililinaw ng mga scientists na hindi ito mangyayari agad sa loob lang ng ilang taon. Posibleng daan-daang taon pa ang abutin nito. Pero ang problema, nagsisimula na raw ngayon ang mga pagbabagong mahirap ng baligtarin. At habang umiinit ang mundo, may dalawang bagay na lalong nagpapabilis sa pagkatunaw ng Greenland. Una, umiinit ang karagatan sa paligid nito. Kapag mas mainit ang tubig dagat, kinakain nito ang ilalim ng mga glacier na direktang nakakonekta sa dagat. Pangalawa, dumidilim ang ilang bahagi ng yelo. Kapag may suot, alikabok o dark microorganisms sa ibabaw ng ice sheet, mas maraming init ng araw ang na-absorb nito. Sa halip na i-reflect pabalik ang sunlight, mas umiinit ang yelo. At dahil dito, mas mabilis itong natutunaw. Ngayon, normal na lang sa Greenland ang mga eksenang dati ay bihira lang makita. May mga ilog na gawa sa tunaw na yelo na dumadaloy sa ibabaw mismo ng glacier. Matingkad na asul ang kulay ng ilan dito. At sa ibang lugar, may malalalim na butas na tinatawag na moulins. Dito bumabagsak ang tunaw na tubig mula sa ibabaw papunta sa ilalim ng ice sheet. Kapag mas maraming tubig sa ilalim ng glacier, mas dumudulas at mas mabilis gumagalaw ang yelo papunta sa dagat. Noong 2010 may isang lake sa Greenland na bigla raw nawala halos overnight matapos madrain pababa sa ilalim ng ice sheet. Parang literal na nilamon ng glacier ang buong lawa. Pero habang natutunaw ang Greenland, hindi lang panganib ang lumalabas. Kasabay nito, mas tumitindi rin ang interes ng iba't ibang bansa at kumpanya sa mga kayamanang nakatago sa ilalim ng yelo.
Dahil ayon sa geological studies, mayaman ang Greenland sa iba't ibang valuable minerals. May rare earth elements, may zinc, may iron, may gold, may uranium, at may gemstones gaya ng rubies. Lalong naging mahalaga ang rare earth elements ngayon dahil ginagamit ang mga ito sa modern electronics, batteries, wind turbines, at iba pang green technologies. Kaya maraming bansa ang interesado sa Greenland. Sa Southern Greenland, may ilang deposits na itinuturing na kabilang sa pinakamalalaki sa mundo. At ayon sa mga ulat, may mga mining companies mula sa iba't ibang bansa gaya ng Australia at China na matagal nang interesado sa lugar. Habang umiikli ang panahon ng matinding yelo at unti-unting natutunaw ang permafrost, mas nagiging posible ang pagmimina sa mga lugar na dati ay halos imposibleng puntahan. Pero hindi lang minerals ang pinag-iinteresan dito. May posibilidad din daw na may oil at natural gas reserves sa ilalim ng karagatan malapit sa Greenland. Dahil dito, ilang dekada nang pinag-uusapan ang posibleng Arctic drilling sa rehiyon. May mga exploratory projects noon na nagsabing may mga rock formations na posibleng may oil deposits. Pero hanggang ngayon mahirap pa ring magsagawa ng malawakang extraction dahil sa matinding klima at layo ng lugar. At dito naging kakaiba ang naging desisyon ng Greenland government noong 2021. Sa halip na palawakin ng oil exploration, inanunsyo nilang ihihinto nila ang pagbibigay ng bagong permits para rito. Ayon sa official statements noon, gusto nilang unahin ang environmental protection at climate concerns kaysa sa short-term profits mula sa oil industry. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawawala ang geopolitical interest sa Greenland dahil bukod sa resources, napaka-importante rin ng lokasyon nito. Nasa pagitan nito ng North America at Europe. Malapit din ito sa Arctic Ocean na unti-unting nagiging mas accessible habang natutunaw ang yelo. Kaya para sa malalaking bansa, hindi lang basta isla ang Greenland. Isa itong strategic territory na posibleng magkaroon ng malaking papel sa future ng economy, resources, shipping routes, at global politics. At habang mas maraming bahagi ng Greenland ang lumalabas mula sa ilalim ng yelo, mas malinaw na hindi lang sinaunang mundo ang nakatago rito, kundi pati mga laban para sa resources, climate at kapangyarihan na posibleng humubog sa future ng buong Arctic region. Hindi lang climate scientists ang interesado sa Greenland. Sa loob ng maraming dekada, isa na rin itong mahalagang lugar para sa military at global politics. Noong panahon ng Cold War, nagtayo ang United States ng malaking military base sa hilagang bahagi ng Greenland. Ang tawag dito ay Thule Air Base, na ngayon ay kilala bilang Pituffik Space Base. Mahalaga ito noon para sa surveillance at missile warning systems ng Amerika laban sa Soviet Union. Dahil sobrang lapit ng Arctic route sa pagitan ng Russia at North America, naging strategic location ng Greenland para sa military monitoring. Pero may isa pang mas lihim na proyekto na matagal itinago sa publiko. Noong 1960s, gumawa ang US military ng underground base sa ilalim mismo ng yelo ng Greenland. Tinawag itong Camp Century. Sa unang tingin parang ordinaryong research station lang ito. Pero ayon sa mga declassified reports paglipas ng mga taon, may mas malaki pa pala silang plano noon. Ang tinatawag na Project Iceworm. Layunin umano nitong gumawa ng network ng tunnels sa ilalim ng yelo na pwedeng paglagyan ng nuclear missiles. Parang lihim na missile system na nakatago sa loob ng Arctic ice. Pero hindi ito tuluyang natuloy. Unti-unti ring inabandona ang proyekto dahil sa problema sa paggalaw ng yelo. Dahil kahit mukhang matigas at permanente ang Greenland ice sheet, gumagalaw pala ito sa paglipas ng panahon. At ipinakita nito na kahit ang pinakamalalaking superpower noon, nahirapan kontrolin ng Arctic environment. Pero hanggang ngayon hindi nawawala ang interes ng malalaking bansa sa Greenland. Noong 2019, naging malaking balita sa buong mundo nang lumabas ang ulat na interesado ang US government na bilhin ng Greenland. Mabilis itong tinanggihan ng Denmark at Greenland officials. Pero ipinakita nito kung gaano kahalaga ang isla sa modern geopolitics. Bukod sa Amerika, may interest din dito ang China. Sa mga nakaraang taon, lumawak ang involvement ng China sa Arctic sa pamamagitan ng scientific projects, pagmimina at investments. At ayon sa ilang analysts, bahagi ito ng mas malaking strategy para magkaroon ng impluensya sa Arctic region. Habang mas natutunaw kasi ang yelo sa Arctic, mas nagiging posible ang bagong shipping routes sa hilagang bahagi ng mundo. Dati, halos imposibleng daanan ng mga cargo ship ang Arctic dahil permanenteng nagyeyelo ang dagat. Pero habang umiinit ang klima, mas humahaba ang panahon na bukas ang ilang ruta. At kung magpapatuloy ito, posible raw na magkaroon ng mas mabilis na ruta mula Asia papuntang Europe sa pamamagitan ng Arctic Ocean. Ibig sabihin, pwedeng mabawasan ng oras at gastos sa shipping.
Kaya para sa maraming bansa, hindi lang yelo ang nakikita nila sa Greenland. Nakikita nila ang future ng trade, resources at strategic control sa Arctic. At habang tumitindi ang global interest dito, mas nagiging mahalaga rin ang tanong tungkol sa future ng Greenland mismo. Sa kasalukuyan, autonomous territory ang Greenland sa ilalim ng Kingdom of Denmark. May sarili itong parliament at government na humahawak sa karamihan ng local affairs. Pero ang defense at foreign policy ay malaking bahagi pa ring konektado sa Denmark. Gayunpaman, maraming Greenlanders ang gusto ng mas malaking kontrol sa sarili nilang lupa at resources. May ilan na naniniwalang balang araw, posible itong maging ganap na independent country. Pero komplikado ang usaping iyon. Dahil malaking bahagi pa rin ng economy ng Greenland ay suportado ng Denmark sa pamamagitan ng annual financial grants. Kung magiging independent ito, kailangan nitong magkaroon ng sapat na sariling kita mula sa industries tulad ng fishing, tourism at pagmimina. At dito nagiging mas mahirap ang balanse. Dahil habang mas maraming economic opportunities ang lumalabas sa Greenland, mas lumalaki rin ang panganib sa environment nito. May mga gustong palawakin ang pagmimina at development, pero may iba ring gustong protektahan ang fragile Arctic ecosystem. At ipinakita na ito ng Greenland government noong 2021 nang ihinto nila ang bagong oil exploration permits dahil sa climate concerns. Sa madaling salita, hindi nila gustong isugal agad ang kalikasan para lang sa mabilis na kita. Isa rin ang Greenland sa aktibong kalahok sa Arctic discussions at climate negotiations. Madalas nilang ipinapakita ang pananaw ng indigenous communities na matagal nang naninirahan sa Arctic region. Para sa kanila, hindi lang resources ang nakataya rito, kundi pati kultura, kalikasan at future ng susunod na henerasyon. At habang tumatagal, dalawang posibleng direksyon ang nakikita ng maraming observers para sa Greenland. Una, posible itong maging independent country balang araw habang ginagamit ang resources at international partnerships para bumuo ng sariling economy. Pangalawa, maaari rin itong manatiling konektado sa Denmark pero may mas malaking self-governance at local control. Ano man ang mangyari, malinaw na magbabago pa ang Greenland sa mga susunod na dekada. Habang mas natutunaw ang yelo, mas nagiging konektado ito sa natitirang bahagi ng mundo. Mas maraming barko, mas maraming negosyo, mas maraming political interest. Pero kasabay nito, mas maraming panganib at mas mahihirap na desisyon. Dahil ang Greenland ay hindi lang simpleng isla ng yelo. Isa itong lugar kung saan nagtatagpo ang climate change, geopolitics, natural resources at kinabukasan ng Arctic. At para sa humigit kumulang 56,000 taong nakatira rito, ang mundong makikita ng kanilang mga anak sa hinaharap ay malamang na ibang-iba na sa Greenland na kilala natin ngayon. Mas kaunti ang yelo, mas maraming koneksyon sa mundo, pero dala pa rin ang malamig, matindi at kakaibang espiritu ng Arctic na matagal nang humuhubog sa buhay sa isla na ito.